Kung nais mong mamuhay ng matuwid sa Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Ang una, sa salita ka ng Diyos mamuhay. Ang salita ng Diyos ay puno ng instruction, puno ng aral at gabay. Itinuturo dito kung paano ka mamuhay ng tama. Basta sundan mo lang, paniwalaan mo lang, at gawin mong authority ng iyong buhay. Alamin mo ang ayaw ng Diyos, ang labag sa Diyos, ang bawal ng Diyos para alam mo kung paano ka mamuhay ng tuwid. Ipamuhay mo ang kalooban niya na sinasabi mismo ng Biblia. Pag mamuhay ka sa salita ng Diyos ng totoo, mas tutuwid ang buhay at pamumuhay mo. Sabi po sa awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas mong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya ang salita ng Diyos ay liwanag, ilaw para hindi tayo maligaw. Basahin ito, pag-aralan at ipamuhay. Dahil ito'y isang pagpapala sa atin na magkaroon tayo ng gabay sa ating paglilingkod. Kung nais mong mamuhay ng matuwid sa Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Ang una, sa salita ka ng Diyos mamuhay. Number 2, ang pananampalataya mo ay ituon mo sa Kanya at para sa Kanya lamang. Mahirap kung nagmamalaki tayo na mayroon tayong pananampalataya, pero may nakakahigit pa pala sa ating pananampalataya kay Jesus. May mas priority pa pala. Para tayo ay maging matuwid sa Diyos sa ating pamumuhay dito sa mundo, dapat ipakita mo sa pananampalataya mo sa Panginoon na siya ang buhay mo, siya ang mas kailangan mo, na handa kang magsakripisyo para sa Kanya at sa Kanyang mga gawain. Dapat may pananampalataya kang hindi nababali, hindi compromise, hindi natitinag. Dumating man ang mga challenges sa buhay na kung ihaharap ka na sa test, nananatili ka pa ring pure na parang gold para mapatunayang hindi ka piki, kundi totoong totoo. Kaya sabi po sa 2 Timoteo 3:12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Alam mo bang dahil sa pananampalataya, tayo ay pinatawad at ginawa ng Diyos na matuwid? Dahil ginawa na tayong matuwid, ibig sabihin ang bunga nito ay pamumuhay ring may katwiran. Kaya sinasabi sa Filipos 3:9, ang pagiging matuwid ko ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung nais mong mamuhay ng matuwid sa Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Ang pananampalataya mo ay ituon mo sa Kanya at para sa Kanya lamang. Number 3, ingatan mo ang iyong pagkatao na may magandang patutuo. Sabi nga sa Kawikaan 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Anong halaga kung mayroon tayong pilak, ginto o kayamanan pero hindi naman malinis ang ating pangalan? Kaya sabi ng Bible, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, ang magandang dignidad. Maiingatan ang malinis na pangalan, ang dignidad, kung hindi tayo mamumuhay sa pagsisinungaling at sa anumang pagkakasala na sisira ng ating dangal. Mahalagang umiwas sa tukso, sa chismis at sa lugar na hindi dapat para sa atin, especially sa mga may asawa at lalo na kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Ingatan natin ang ating pangalan sa Panginoon. Dala-dala natin ang title bilang anak ng Diyos, servant of God, disciple, Christian. Dapat hindi natin dungisan at ipahiya ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Bagkus ay marami ang tao ang masiyahan, mabless at lumapit sa Panginoon dahil sa ating tunay na paglilingkod na matuwid at malinis sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Glory to God! Kung kayo'y napagpala sa mga ganitong video, please follow, like, comment, and share upang maging kasama kita at kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. God bless everyone!